welcome back sa ating channel na It's a Trap. So ngayong araw na to ay magdidilig tayo, pero this time tubig gripo, or hinaluan na natin yung rainwater natin ng tap water, kasi nga hanggang ngayon ay hindi pa rin naulan, pero napaka cloudy na kumpara nung mga nakaraang araw. Kaya lang hinahangin sila at iba silang nagpapadala ng ulan. Siguro hindi pa tayo ready kaya hindi pa pinapadala sa atin, or hindi pa tayo nawawalan talaga. So kaya ako ginawa tong video na to, para pwede nyo rin gawin kung sakaling parehas ka tayo ng sitwasyon ngayon na wala pang ulan sa lugar natin. So ang ginawa ko, hinaluan ko na ng tap water yung ating rainwater. So ang measurement ng ating tubig, no, na rainwater ay meron tayo dito na na-stock galing sa tray. Tingnan natin kung ilan yung TDS na ito. 37, pero nasa tray na kasi ito eh. Yung hindi ko alam nasa na yan. Pero yung mga niyan, tawag dito, yung original measurement niyan, alam nyo naman di ba, pag tubig ulan mababa talaga. So last na measure natin ay around 12 lang. So ngayon, dahil hinaluan na natin ng ng tap water, ganito na kataas. So nangyari kasi kahapon, naglagay ako pinatuluan ko na ng tap water, no? Pero filtered pa rin yun, yung filtered na dito, yung 4 stage lang, hindi walang reverse osmosis. So hindi bababa yung minerals noon, pero at least mabawasan ng dito, ng chlorine, no? Ayun yung aking theory. No, pero anong nangyari, umalis kami, nakalimutan kong patayin. So drip lang yon, konting-konti lang yung pasok ng tubig, kasi napakalit lang nung hose, 'di ba? Galing dun sa 4 stage filter. So mabagal lang. So ngayon, tignan niyo na yung measurement. So umabot na ng 54. Mataas na. Ayan. So pwede nyo rin gawin to kung sakali na kinukulang na rin kayo sa tubig, kasi hindi naman pwedeng hindi tayo magdilig. Pwede naman natin idilig yung tap water, kaya lang tap water itself masyadong mataas yung minerals or yung total dissolved solid nila. So anong ibang options? Kung meron kayong rainwater na stock, haluan nyo na lang ng tap water kung sa tingin nyo matagal pa bago umulan. Pwede rin naman kung wala na kayong rainwater, bumili kayo ng 20 to 30 pesos na blue container sa water refilling station, yung nire-refill lang. No, haluan nyo yon ng 2 part or 1 part ng tap water, o di mas matagal nyo nang gagamitin kumpara sa pure distilled or pure reverse osmosis water. Although mas mataas yung measurement nun, kahit pa paano hindi naman ganun ka-harmful compared sa pure 100% tap water. So ayan, magdilig na tayo. Makasabihin nyo, hindi ko ito ginagamit na pang dilig. So kung tatandaan nyo, dito nakalagay yung mga bago natin na cultivar, pero ngayon wala na. Reason ay nandun na sila sa loob ng ating yung mga lalagyanan natin ng pings, seed grown, parang nursery na rin tawag natin doon, no? Ayan, so pakita ko sa inyo bakit nga ba natin nilipat bago tayo magdire-diretso ng dilig. So nilipat ko sila dito kasi may flowers sila, no? Hindi na natin pinutol. Bakit? Kasi hindi ko na mapigilan, no, ang kanilang pagpa-flower. Araw-araw na lang may ginugupit ako. So sayang kung isipin natin na baka may chance pa na maging seeds ito, di ba? So bukod dyan sa red moon trap na nag-flower, etong gap teeth, no, ay nag-flower din. Ayan, hindi masyadong kita. Ayan, basta yan, nag-flower yan.
So, ang magiging partner niya, if ever, ay Moontrap. Iniisip ko rin ganito. Pwede pala yon na ang maging partner ng Red Moontrap, kung isa lang yung flower niya, ay pwede ring Red Moontrap. Pwede mo siyang i-self-pollinate pero hindi isa-iisang flower. Like for example, tumubo kunyari yung Red Moontrap natin at nag-produce sila sa isang stock, nag-produce ng mga 2 or 3 flower, no? Pangalanan natin yun na flower A, B, and C. Na si flower A pwedeng i-pollinate the flower B and C. Si letter B pwedeng i-pollinate the A and C. Si letter C pwedeng i-pollinate the A and B. So, siguro hindi naman nakakalito yun, no? So, hindi siya pwedeng i-pollinate ng A to A, no? Hindi pwede. Or baka po pwede, pero ayun yung pag-research ko lang kagabi. Ang pwede lang ay yung ibang flower ng the same plant, no? So, pwede rin tayo mag-experiment ay pag-pollinate natin yung A to A, pero wag na kasi hindi naman tayo tinutubuan dito ng flower ng madalas. Bibihira. Kaya this time, hayaan natin to mag-flower, i-sacrifice natin to ng itong Red Moontrap natin, no? Kahit nanghihinayang ako kasi ang Red Moontrap hindi ganoon ka-common. No, sa totoo lang, ayun lang ang Red Moontrap ko. Pero baka may gusto talaga tayong pag produce ng flower. So, iano natin yan, itutuloy natin para to compare na rin kung anong itsura niya before i-pollinate, before siya magkaroon ng flower and after niyang makapag-flower. No, para makita nyo kung talagang totoo yung sinasabi ng iba at natin na lumiliit yung halaman kapag hinayaan lang magbulaklak or nagde-decline yung health. Although na-try na natin yan pag-flowerin yung ibang mga Venus flytrap natin dati. At ganun nga yung ating observation. Mas matagal yung growth nila and propagation, kung ipopropagate mo, matagal. Pero ayun hayaan natin mag-flower ngayon. Sige lang. May mga ilan naman dyan na maliliit pa. So, pwede natin yung gawing backup or ibenta natin para hindi naman maging sobrang tagal bago ibalik yung ating investment sa mga binili nating mga plants. So, ang aking hinihintay, dahil may 2 na ako ditong mga kinat na flower, sana mag-flower pa rin itong si Salmon kasi kinat na natin dati. Ngayon, nanghihinayang ako kasi dapat hinayaan ko na lang. Kung ganun lang pala yung pagpo-pollinate ng Venus flytrap. No? So, okay lang. At least, malalaman natin. Hindi ko pa naman alam kung tama yung decision ko or mali. Ngayon pa lang natin makikita. Kasi ngayon pa lang tayo magta-try uli na mag-pollinate ng DFT. Ito yung tanim ko na mga Gimea. Yung mga mini Droseras. Mga green yan Meron din akong red and another green doon sa dulo. Tingnan natin kung buhay pa. Tapos diligin na tayo. Kasi dumating to sa akin, free lang. Tapos yung green, ayun, binili ko yan. Isang Gimea. Pero binigay sa akin 2. So napatubo ko parehas. Ito yung binili ko na Gimea. Yung Gimea meaning yung nasa gitna lang yung binigay sa akin. Tapos tinanim ko, ayan, tumubo. So ito naman yung tree. Ayan So mukhang acclimated na siya. Kaya hopefully maparami na natin. Kasi soon magpuproduce na rin ng sarili niyang Gimea. Tapos ito naman, ano bang ID na ito? But anyway, ititingnan ko na lang ulit. Ganda rin niya Tapos nag-flower na rin. And nag-expect tayo na magkaroon na siya ng mga anak. Ngayon may ang dami ng anak Hindi pa siya nagpa-flower dati. Pero nag-propagate na siya sarili niya. Gamit yung mga lumang mga leaf sa ilalim na kumapit sa medium. Pwede pala yan. Kahit hindi mo i-propagate o kusang nadami. So, ang tagal ko rin yan bago pinalaki. Kasi may mga gantong klase ng Drosera na napakabilis paramihin na tipong parang damo na kung dumami. Pero ito,
dito sa amin hindi ganun kabilis lumami. Maliban na lang itong ngayon bumabawi siya. Nung unang hirap nito palakihin kasi nga seed grown yan lahat itong nasa tray na to. Maliban doon nga sa free na isa. So yun, dilig na tayo. Nung oras na may order pa tayo sa Shopee. Alam nyo ba, pansin ko, hindi ko ba't parang konti ng order ngayon sa Shopee. Pero sa yung mga ibang order naman, marami-rami rin. Pero yung sa Shopee, nag-lessen. No? Normal naman na nangyayari yan. Pero kakaiba ngayon dahil halos pa isa-isa lang yung order. Tapos puro puro non-COD nga. Tapos may nag-message sa akin, si KZV Garden yata. Sabi niya sa akin, "Sir, wala na kayong COD?" Sabi ko, "Meron, no." Wait lang, check ko. Kasi baka napindot ko yun. Nung yung nakaraan, pilit ko tinatanggal si Flash pero hindi ko matanggal. Baka siya yung napindot ko, yung bis na si Flash. So, nung tinignan ko nga, ayun, na-i-off ko nga ang COD. Kaya hindi kayo maka-order ng COD ngayon. So, kaya yun, ayun ang dahilan. Kaya siguro konti yung order. Tapos ngayon, nag-order na siya ng COD. Wala namang problema sa amin, no? Sa mga seller ng Shopee, kung COD yan or non-COD. Kasi si Shopee naman na nagbabayad sa amin. Shopee Pay or ang tawag doon? Yung uutang ka kay Shopee. So, ayun siya. Ang Shopee nagbabayad sa amin. Pagka-receive ng nung item and item receive na, walang issue. Isasend na yung payment sa'yo. Ang laki ng kaltas ni Shopee at mas lalaki pa ngayon. Kaya nag-iisip ako na i-close si Shopee at mag-focus na lang sa Shopee, sa Facebook page uli. Kasi medyo lugi eh. Anyway, lang muna. Tsaka na ako mag-update dun sa iba at nandito na si Bossing. So yun lang muna. God bless and bye bye.